Magandang araw sa lahat. So, bago natin simulan ang ating diskusyon, kilala muna ang inyong mga guro. Ako si Teacher Beth. Ako si Teacher Giselle. Ako si Teacher April J. Ako si Teacher Carrie. At ako naman si Teacher Santel. So ngayon, inaanyahan namin ang lahat upang tumayo para sa ating panalangin at manatiling natayo para sa ating mga bukas.
umaga sa inyo mga bata. So, sino nga ulit ang dalawang propagandista na nabanggit kanina? Sino nga ito? Si Rizal. At ang pangalawang propagandista na nabanggit ay si Andres Bonifacio. Okay. So, pupunta tayo sa pangatlong propagandista na sa pangatlong kilalang propagandista na si Graciano Lopez Ayala. So, si Graciano Lopez Ayala ay pinanganak noong Disyembre 1856 sa lalawigan ng Iloilo at namatay sa noong Enero 20, 1896 sa sakit ng tuberculosis sa Barcelona, Spain. At si Graciano Lopez Ayala naman ay anak nila Pablo Lopez at Maria Jacinta Ay. Okay, so si Graciano Lopez Ayala ay kilala bilang mahusay na manunulat at orador. At si Graciano Lopez Ayala ay tinaguri ng prinsipe ng mananalumpating Pilipino. Sino nga ulit si Graciano Lopez Ayala? Okay, Jose. Alright. So si Graciano Lopez Ayala ay prinsipe ng mananalumpating Pilipino. At makikita natin dito ang pinakakilalang akda ni Graciano Lopez Ayala. Makikita natin dito ang Fray Butod. Ang Fray Butod ay makikita natin, pag nabasa natin ang Fray Butod, ay makikita natin ang isang fray ng malaki ang tiyan, ganin sa pagkain, at maging sa pangabuso, kasatiman ang kilomitan nito sa mga Pilipino. At si Graciano Lopez Ayala din ay isa sa mga patugot ng La Solidaridad. Alam niyo ba na ang La Solidaridad ay ang dyaryo noong sa panahon ng mga Espanyol? Okay. Dahil kilala na natin si Graciano Lopez Ayala, pupunta naman tayo sa kanyang mga kilalang akda. Dahil ilan sa mga kilalang akda nila ni Graciano Lopez Ayala ay ang Latiha del Fraile. Ang Latiha del Fraile ay isang nobela na nagpuyang sa mga di magandang gawain o pang-abuso, panghalay ng mga fraile sa mga kagawarihan sa panahon iyon. At ang pangalawa ay El Bandolerismo and Filipinas. Ang akda ito naman ay nagbibigay din na ang mga fraile ay ang mga bandido sa Pilipinas at ang mga taong nasa pamahalaan. Ang Fray Butod naman ay ang The Big Bellied Friar. Makikita natin ang katangian ng fraile sa akda nito ay pagdak, ilugang muka at pisngi, makapalang labi, maliliit na mata, at ang pang-apat naman sa mga kilalang akda ni Graciano Lopez Ayala ay para sa mga Pilipino. Ang akda ito ay nagpapahiwatig sa mga upang mapabuti ang kalagayan ng kanyang mga kababayan Pilipino. At ang panglima naman ay ang kahirapan sa Pilipinas. Ang layunin ng akda ito ay diniksayin ang mga maling pamamalakad, gayon din ang mga maling edukasyon sa Pilipinas. At bibigay ko naman ang tablado kay Teacher Tiara para malakay ang susunod na propagandista. Ngayon, sino nga ulit yung propagandista kanina? Magaling. Si Graciano Lopez Ayala at ang kanyang akda ay Fray Butod. So ngayon, tatalakayin naman natin ang panghuling propagandista na si Marcelo H. Del Pilar. So si Marcelo H. Del Pilar ay isang kilala, tanyag na manunulat, propagandista at revolusyonaryo na lumalaban para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila. Siya ay pinanganak noong Agosto 31,850 sa Bulacan, Bulacan. So, si Marcelo H. Del Pilar ay manunulat ng payagang La Solidaridad na isang payag na lumalaban para sa reforma sa Pilipinas. Gumamit din siya ng salisang Claridel at Piping Pilar sa kanyang mga akda. Nagtatagin siya na Diaryong Tagalog upang isaliwat ang pagmamahal
pa? Okay, si Graciano Lopez Maina, Andres Bonifacio, at Marcelo H. Titular. Sige, magaling. So, ano naman yung mga akda nila? So, kay Jose Rizal, meron tayong Noli de Tapire at El Filibusterismo. Kay Andres Bonifacio, meron tayong Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Kay Graciano Rizal naman, meron tayong Fried Ethod. At kay Marcelo H. Titular, meron tayong Kaingat. So ngayon, nahihibang na ba kayo sa ating pangalawang aktibidad? Okay, so simulan na natin. So, ito ay tinatawag na mingle activity. So, ang gagawin nyo lamang ay magbibigay ako ng akda at tutukuyin ninyo kung sinong akda yun at ipaliwanag kung ano ang akda. So, for example, magbibigay ako ng pag-ibig sa Tinubuang Lupa. So, sino akda ang pag-ibig sa Tinubuang Lupa? Okay, kay Andres Bonifacio. So ngayon, simulan na natin yung ating aktibidad. Okay, so pagkatapos na sumagot ng inyong mga kaklase, ay meron tayo patpat na sang-ayon at patpat na di sang-ayon sa likod. At ang gagawin nyo lamang ay pupunta kayo kung sang-ayon kayo, pupunta kayo sa sang-ayon na patpat, at kung hindi naman kayo sang-ayon, pupunta kayo sa hindi sang-ayon na patpat. So, kung sino yung makatama na sagot, ay bibigyan ko ng stamp at yun ang basihan ng inyong notes. So, ngayon, simulan na natin. Sinong akda ang Fried Ethod? Okay, Joy?